Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Homer. Walang eksaktong taon. Candoni, Negros Occidental. Ang kasaysayang inyong matutunghayan ay kwento ng isa sa pinakakilalang tao sa probinsya ng Negros. Kinilala sa pangalang Saturno Oro, isa sa pinakamayamang Pilipino noong kapanahunan ng Kastila. Sinasabing bago pa man dumating sa bansa ang gobernador general na si Miguel Lopez de Legazpi, kinilala si Saturno bilang Apo Saturn na may malawak na lupain, daang-daang tauhang may kakayahang makipaglaban. Kaya naman imbis na sakupin ng mga Kastila, nakipagkaibigan ang mga ito sa kanila at nakipagkasundo. Binigyan ng titulong Don si Apo Saturn. Ngunit mas pinili niya ang nakasanayang tawag ng mga tao sa kanya. Sa kabila ng pagiging may-ari ng malawak na lupain, nanatiling magpakumbaba at maawain itong si Apo Saturn. Ngunit ang ipinagtataka ng mga tao sa kanya, kung bakit takot ang mga sundalong Kastila. Aatras tayo ng ilang buwan. Ito yung mga panahong hindi pa nakikilala ng mga Kastila si Apo Saturn. Nagsimula ito nang dumating ang grupo ng mga sundalong Kastila sa bayan. Ang pinakaunang lupaing inapakan nila ay pagmamay-ari ni Apo Saturn. Walang kaalam-alam ang mga sundalo tungkol sa kasaysayan ng lugar at ng mga taong nakatira doon. Nang mga sandaling ito, walang habas nilang inabuso ang mga pamayanan. Bawat Pilipinong madadaanan ng mga ito ay pinagbababaril o hindi kaya naman hinuhuli. Nakarating ito kay Apo Saturn, kaagad siyang gumawa ng aksyon. Sinalubong nito ang mga sundalo at sa hindi malamang dahilan, nagtakbuhan ang mga ito palayo sa kanya. Walang nakakaalam ng totoong dahilan, maliban sa nag-iisang pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Homer. Nang mga panong ito, nasa edad 13 ang binata. Tandang-tanda nito ang lahat ng pangyayari, dahilan kung bakit nailathala ang kwentong ito. Nakasunod kay Apo Saturn si Homer ng mga oras na yun. Bago pa man magkaroon ng komprontasyon, binili na nito ang binata na magtago, huwag magpapakita sa mga gwardya sibil. Nakatayo lang si Apo Saturn habang hawak ang kanyang baston. Itinutok niya ito sa mga sundalong dayuhan. Kaagad nagsipaghinto ang mga ito sa paglalakad. Nagsipagtakbuhan pabalik ang mga sundalo. Wala naman pala kayong binatbat. Matapang lang kayo dahil sa mga baril na dala nyo. Pero pasensya na, hindi kayo sasantuin ng aking alaga. Wika ni Apo Saturn habang nakatitig sa isang malaking itim na nilalang. Tanging siya at si Homer lamang ang nakakakita dito. Ayon kay Homer, si Apo Saturn ay nagtataglay ng isang makapangyarihang bertud na nagmula sa demonyo. Isa itong uri ng itim na kahoy. Simpleng baston kung titignan. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan na ang baston na ito mula pa sa buto sa binti ng isang uri ng demonyo. Hindi alam ang pagkakakilanlan ng nilalang. Hindi na din naitanong pa ni Homer sa tiyuhin ang tungkol dito. Nakarating sa pamunuan ng mga Kastila ang pangyayari at kinumpirma nila. Hinanap ang tahanan ni Apo Saturn. Nagulat sila nang matuklasan na ang taong nakasagupa ng mga gwardya ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar.
Sinubukan din nilang sakupin ang lupain nito. Kaso nga lang walang nangyari. Dahil sa dami ng mga tauhan ni Apo Satur, lahat sila ay nagkalat sa lugar. Maliban sa mga batakang katawan, napakahusay sa pandirigma ng mga ito. Mula sa iba't ibang tribo ng mga sinaunang Pilipino ang mga tauhan ng Apo, kaya naman wala nang naghangad na pasukin ang lugar. Dahil sa hindi nila magawang wasakin ang teritoryo ng Apo, gumawa sila ng paraan para kahit papano makuha ang panig nito at maging kasangkapan sa gagawing pananakop. Ngunit malayo pa lang, naaamoy na ni Apo Satur ang kanilang plano, kaya kagad niya itong pinigilan. Ipinatawag ang Apo sa isang malagang pagpupulong na dadaluhan ng Gobernador General. Nakiharap naman ng maayos ang Apo, ngunit sa kasamaang palad, hindi naging maganda ang takbo ng kanilang usapan. Hindi sumang-ayon si Apo Satur, kaya naman nagalit ang Gobernador General at pilit itong ipinahuli. Ikinulong ng mga Kastila si Apo Satur ng araw na yun. Ipinadala sa plaza upang ipabaril sa sarang rebelyon na siyang pinakamalaking pagkakamali. Nakatayo sa intabladong gawa sa kahoy si Apo Satur ng mga oras na yun habang binabasa ng isang Kastilang opisyal ng militar ang kanyang sentensya na isinali naman ng isa pang Pilipino na nakaanib sa kanila ang bawat katagang binabasa nito. Nang marinig ng mga tao ang sentensya, saka naman nagsipag-ingay ang mga ito. Kahit anong gawing pag-awat ng mga sundalo ay hindi tumigil ang mga tao. Hanggang sa itinaas ni Apo Satur ang kanyang kamay. Huwag kayong maingay. Hayaan niyong magsalita ang mga dayuhan. Wika ng Apo. Tumahimik ang mga tao. Sa pagkakataong iyon, itinuloy ng opisyal ang pagbabasa. Nakapaloob dito ang lubusang pag-angkin ng mga lupaing pagmamay-ari ng Apo. Matapos itong patayin, at ang mga taong nakatira sa lugar ay sapilitang papaalisin. Kung ayaw naman nilang lisanin ang kanilang mga tahanan, magtatrabaho sila ng walang bayad sa mga Kastila bilang kabayaran sa kanilang pagtira sa lugar. Hinahayaan lang ng Apo ang mga itong magsabi ng kanilang mga nais mangyari. Nang matapos magsalita ang opisyal, bigla namang natawa si Apo Satur. Anong nakakatawa, Injo? May bali ba sa mga sinabi ko? Tumatawa ka ng ganyan. Tanong ng Kastilang opisyal na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Ay, wala naman. Natatawa lang ako dahil parang siguradong sigurado kayo sa mga gusto niyong magyari. Wika ni Apo Satur. Bakit sa tingin mo nagbibiro ako? Ito ang ipinataw na hatol sa iyo ng Gobernador General. Ito ang mangyayari. Kaya kung marunong kang magdasal, simulan mo na. Gwardiya, dalin mo ang taong ito sa likod ng plaza. Muling wika ni Carlos. Akmang hahawakan na sana ng isa sa mga sundalo si Apo Satur. Bigla itong napaatras. Kasunod nito ay nakita ni Carlos na nanginginig sa takot ang Gwardiya Sibil. Dahilan para barilin niya ito gamit ang pistolang nakasuksok sa kanyang tagiliran. Hindi ko alam kung bakit kayo natatakot sa taong ito. At saka, Hindi na naituloy ng opisyal ang sasabihin. Isang malaking itim na nilalang ang tumambad sa kanya. Nakatayo ito sa likod ni Apo Satur habang nakatitig sa mga dayuhan ang nanlilisik na kulay pulang mata. Walang sino man ang maaaring umangkin ng lupaing pagmamay-ari ng mga tao.
Hindi ang mga kagaya nyo ang magbibigay ng kautusan sa kanila. Pero ikaw, kayang-kaya kong utusan ang katawan mo. Ngayon, itutok mo sa sarili ang pistola. Kalabitin mo! Wika ni Apos Satur. Nangilabot ang lahat ng sundin ni Carlos ang sinabi nito. Biglang nakabalik sa ulirat ang mga tao nang marinig ang putok ng baril. Nagkalat sa sahig ng entablado ang utak ng dayuhan at ang dugong nagsipagtalsikan sa paligid ang nagsilbing ebidensya ng pangyayari. Tinignan ni Apos Satur ang natitirang sundalo. Kaagad namang ibinaba ng mga ito ang sandata. Tumakbo palayo sa lugar. Nagiyawan sa tuwa ang mga tao dahil hindi natuloy ang pagpatay sa kanilang apo. Tiyo, akala ko katapusan mo na talaga eh. Mabuti na lang hindi natuloy. Natakot ako dun ah. Wika ni Homer. Walang sino man ang maaaring magtakda ng katapusan ko. Bueno, bumalik na tayo sa pueblo. Marami pa akong gagawin. Wika ni Apos Satur. Nagsipagsunuran ang mga tao. Nakita ito ng ilan sa mga sundalong Espanyol. Sinubukan pa nilang harangin ang apo. Ngunit pinagtataga sila ng taong bayan. Binitbit ang katawan ng mga ito pabalik sa baryo ni Apos Satur. Matapos ay isinabit nila sa pasukan ng pueblo bilang palatandaan na walang sino man ang maaaring pumasok sa lugar at mang-ape sa kahit sino mang nakatira doon. Nagalit ang mga Espanyol sa ginawa ng mga tauhan ni Apos Satur. Kaya naman naglunsad sila ng pagsalakay sa pueblo. Nagulat ang mga sundalong dayuhan dahil mag-isang nakatayo si Apos Satur sa bungad ng baryo. Gayunpaman, wala ni isa sa mga ito ang naghangas na sumugod. At sa tuwing haakbang si Apos Satur, ay siya namang pag-atras ng mga sundalo hanggang sa mapilitang umatras ang mga ito. Simula ng araw na yun, hanggang masid na lang ang mga Kastila dahil hindi nila magawang pasukin ang pueblo. Hanggang sa lumipas na nga ang mga taon, lumawak ang lugar na nasakop ng mga Kastila. Ngunit nananatiling ligtas sa kanlungan ang pueblo sa turno. Ito ang naging katawagan ng baryo sa paglipas ng panahon. Hanggang sa sumapit na sa tamang edad si Homer. At dahil wala namang kamag-anak ang apo, itinuro nito ang lahat ng dapat malaman ng binata sa pagpapatakbo ng pueblo. Si Homer ang namahala ng ari-arian ni Apos Satur. Bagaman hindi ito kinakikitaan ng anumang palatandaan ng sakit. Sinimulan nitong isalin sa pangalan ni Homer ang lahat ng ari-arian. Wag mo na sanang itanong pa sa akin kung bakit ko to ginagawa. Ito ang alam kong nararapat, Homer. Ikaw higit kanino man ang nakakaalam ng aking mga sekreto, kaya wala na akong ibang pagkakatiwalaan. Wika ng apo. Nang mga sandaling ito ay kausap niya si Homer sa kanilang sala. Ayoko po sana magtanong, tiyo. Pero nagtataka ako eh. Wala naman kayong sakit. At hindi naman kayo basta-basta mamamatay dahil sa bertud nyo. Tugon ni Homer. Hindi lang naman sakit ang nagiging dahilan ng paglisa ng isang tao. Pero sa ngayon, hindi mo pa dapat alalahanin ang tungkol sa bagay na yan. Inihahanda lang kita sa mga mangyayari dahil wala namang ibang magmamana ng lahat ng ito kung hindi ikaw. Wika ni Apos Satur. Inalagaan nito mula pagkabata si Homer. Gawa nang wala na ang mga magulang nito. 7 taong gulang pa lang si Homer nang mapunta ito sa kanya. At dahil anak ng nag-iisang kapatid,
Nagpasya na lang itong ampunin ng paslit. Itinuro ni Apos Satur ang lahat ng nalalaman. Maliban na lang sa isang aral. Ito ay ang ritual ng pagpapakain ng tanga na bertud. Ilang beses na ding sinubukan ni Homer na magpaturo sa chewin, ngunit hindi ito pumapayag. Kaya kong ipamana sa iyo ang lahat, pero hindi ang bertud na ito, Homer. Dadalhin ko sa libingan ng baston ko at walang ibang makakahawak nito kung hindi ako lang. Wika ni Apos Satur. Nung una iniisip ni Homer, napakadamot ng chewin. Ngunit habang nagkakaedad ang binata, unti-unti niyang nauunawaan ang dahilan. Lalo pa nang makita niyang magsagawa ng ritual ng pagpapakain si Apos Satur. Nakalood ito sa altar na nasa pinakailalim na palapag ng kanilang tahanan. Walang ibang nakakapasok sa lugar kung hindi si Apos Satur. Ngunit ng mga sandaling iyon, naiwan niyang nakabukas ang pinto ng palapag. Nagkataon namang hinahanap ng binata ang chewin dahil may mga bisitang dumating. Inikot nito ang buong bahay, ngunit walang nakita ang binata. Hanggang sa magawi ito sa pinakailalim na palapag. Doon niya natagpuan ang siwang sa isang maliit na pintuan. May lumalabas na liwanag, kaya inisip niyang naroon ang tiyuhin. Marahang sumilip ang binata. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung ano ang laman ng silid na iyon. Nasipat ni Homer. Ang mga bungo ng tao may nakatirik na kandila sa tuktok at sa noo ng mga ito. May simbolong nakaukit. Hindi pamilyar sa binata ang mga iyon. Ngunit alam niya na hindi para sa tao ang mga simbolo. Tahimik nitong pinagmasdan ng chewin. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang sinugatan ni Apos Satur ang kanyang palad. Ipinatak ang dugo sa tungkod na nasa harapan. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Napuno ng kilabot ang katawan ng binata. Hindi ito makakilos sa kinakatayuan. Lalo pa nang makita nito ang imahe ng isang nilalang sa dingding. Gusto nitong sumigaw, ngunit hindi maibuka ng binata ang bibig. Nabalik lang ito sa ulirat nang biglang may kumalabog sa ikalawang palapag. Dali-daling tumakbo si Homer palayo sa pintuan, nakapagtago sa isang lumang aparador. Ilang minuto ang lumipas ay lumabas si Apos Satur. Dala-dala nito ang tungkod. Dire-diretsyong umakyat sa ikalawang palapag. Samantalang si Homer naman, dumaan sa bintana palabas ng tahanan at para hindi mahalata, sa harap na pintuan siya dumaan papasok. Pagkarating sa loob, kaharap na ni Apos Satur ang mga panauhin. Mga prominenteng tao ang mga ito. Nagaya niya ay nagmamay-ari din ng malalawak na lupain. Nakikinig lang sa usapan si Homer. Pinagmamasdan ng chewin na tila walang nangyari. Normal ang kilos nito at kung hindi niya nakita ang ginawa ng chewin, hindi masasabi na ito ay may kakaibang sikreto. Matapos ang pag-uusap ay kagad nagpaalam ang mga panauhin. Pag-alis ng mga ito, saka palang kinausap ni Apos Satur ang pamangkin. Ngayon alam mo na ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ipamana sa iyo ang tungkod. Mula sa demonyo ang bertud na ito. Ayokong maging kagaya kita. Hindi na ako maaaring makawala sa sumpa ng bertud. Ayoko nang isali ka pa sa gulong pinasok ko. Sapat nang huminto ang sumpa sa akin. Wika ni Apos Satur. Ngayon nauunawaan ko na
Alam ko na ang dahilan, Apo. Pero nais ko pa rin sanang manatili sa tabi nyo. Tulungan kayo sa anumang mabuting hangarin nyo sa kapwa. Wika ni Homer. Maraming salamat kung ganon, Homer. Pero may tanong ko lang sa'yo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Apo Satur. Napangiti naman ang binata. Hindi po, tiyo. Alam ko kasi na mabuti kang tao. Hindi mo ko kukupkupin kung mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Wika ni Homer. Paano kung sabihin ko sa'yo, iaalay kita sa aking tungkod? Muling wika ni Apo Satur. Kung ganun nga ang pakay nyo, edi dapat hindi na kayo nagtiis na sugatan yung palad nyo sa tuwing magpapakain kayo ng inyong tungkod. Dapat matagal nyo nang ginawa yun. Tugon ni Homer. Tumawa ng malakas ang Apo na labis namang ikinagulat ng binata dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ng malakas ang matanda. Nang lumaon, nakaugalian na ni Homer ang panoorin ang matanda kapag nagsasagawa ng ritual. Maliban dito, nasaksihan din ni Homer ang totoong kapangyarihan ng tungkod. Ito ay nang minsang ginabi sila ng uwi, galing sa kabilang bayan, dahil medyo malapit lang din ang kanilang pupuntahan. Nagpasya ang mga itong lumakad na lamang. Ay nako, nagsisisi tuloy ako. Hindi natin dinala ang karo, ayun tuloy. Ginabi tayo sa paglalakad. Wika ni Apo Satur. Nang mga sandaling ito, nasa ilalim ng pamahalaang Kastila ang buong lugar. Kaya naman maigpit na ipinagbabawal ang paglabas pagsapit ng 6:00. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Lampas na kayo sa oras Bawal na! Sumama kayo sa akin! Wika ng sundalo. Matapos ay hinatak sa braso ang matanda. Tinutukan ng baril si Homer at sapilitang pinalakad. Ngunit nang lumingon ang binata, nakita nitong hindi umalis sa kinakatayuan ng tiyuhin. Bakit niyo ko pagbabawalan sa sarili kong lupain? Mga dayo lang kayo sa lugar na to. Wala kayong alam sa pamamaraan ng buhay na meron kami. Kaya wala kayong karapatan na pagbawalan kahit sino sa amin. Wika ni Apo Satur. Nagulat ang mga sundalo sa sinabi ng matanda. Kinulata ng mga ito si Apo Satur na pinakamalaki nitong pagkakamali. Pagtama ng dulo ng baril sa likod ng matanda, ay siya ding pagsambulat ng utak ng kasama nito. Wala naman silang narinig na putok mula sa paligid at lalong hindi iyon nagmula kay Homer dahil wala siyang dalang baril. Dahil sa takot, pinagbabaril ng isa pang gwardya ang matanda. Ngunit naubos lang ang bala nito. Walang natamang pinsala si Apo Satur. Sinabi ko naman sa iyo walang maaaring mag-utos sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Sariling lupa namin ito, kaya ako ang masusunod. Wika ni Apo Satur. Sabay tutok ng kamay nito sa leeg ng kawal. Namilipit ang leeg nito hanggang sa tuluyang mapali. Yan ang bagay sa inyo. Hindi kayo dapat nandito sa bansa namin. Wika ni Homer. Bigla silang nakarinig ng mga huni ng pito mula sa hindi kalayuan. Dali-daling hinila ni Apo Satur ang binata palayo dahil hindi sila pwedeng makita sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, makakasalubong nila ang mga sundalo
Kaya naman pinili ng mga ito na magtago sa kasagingan na nasa gilid ng daanan. Nakita nito ang 3 pang gwardiya sibil. Napansin ng mga ito ang mga kasamahang nakahandusay sa daanan. Nagalit ang mga ito nang makitang sabog ang ulo ng isa at yung isa naman ay bali ang leeg. Walang tigil sa pagmumura ang mga ito habang ginagalugad ang paligid. Huwag na tayong gumawa ng anumang gulo. Umalis na tayo sa lugar, Homer. Wika ni Apo Satur. Sa kabila ng taglay na lakas, mas pinili ni Apo Satur ang umiwas sa gulo. Kaso nga lang, ito ang kusang lumalapit sa kanila. Nagagawa naman itong iwasan ng dalawa. Ngunit umabot sa punto, isang tao ang nakatuklas ng sikreto ni Apo Satur. Araw ng fiesta sa kanilang pueblo, abala ang lahat sa paghahanda. Pinili ng Apo na magsagawa ng malaking piging sa kanyang bakuran upang marami sa kanyang mga nasasakupan ang makakain. Naroon din ang mga tauhan at ilang manggagawa sa bukid para makitulong. Napakaraming baboy ang pinakatay ng araw na yon. Maliban sa mga inihanda ni Apo Satur, may mga mamamayan din nag-ambag ng mga alagang hayop bilang pangdagdag sa kanilang maihahanda. Kahit sa ang sulok ng bakuran ng Apo, may mga nakasalang lechon, malalaking kalderong pinaglulutuan ng mga putahe. Dahil sa limuyak ng mga nailutong pagkain, hindi maiwasang mapuna ng mga gwardiya ang nangyayari. Napapada ng mga ito sa pueblo, ngunit hindi sila pumapasok dahil na din sa takot na baka kuyugin sila ng mga taong naroon. Napansin naman ni Apo Satur ang mga ito at sinubukang anyayaan, ngunit hindi tumalima ang mga gwardiya dahil na din sa utos ng kanilang nakakataas. Hayaan nyo na po sila, tiyo. Mas mabuting ang wala sa kanilang makapasok sa lugar natin dahil sigurado magkakaroon lang ng malaking gulo. Wika ni Homer. Tama ka, iho. Ay sige na, pabayaan na lang ang mga yan. Tugon ni Apo Satur. Bukod tangi ang baryo nila ang nagagawang magdiwang ng kapistahan, kaya marami ang dumadalo, partikular sa Karatig Bayan. Nang makakain na ang lahat, isang lalaki ang napansin ni Homer. Hindi ito maperme sa isang lugar. Bitbit nito ang kanyang pinggan habang nag-iikot sa paligid na tila may kung anong hinahanap. Hindi nito nilubayan ng tingin si Homer. Nakita niya itong pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Maigpit na ipinagbawal ni Apo Satur ang pumasok sa lugar dahil na din sa mga sekretong nakatago sa loob. Dali-daling sinundan ni Homer ang lalaki upang sawayin. Mabuti na lang at nakinig ito at paglabas ng tahanan. Nakita naman ng binatang may kausap si Apo Satur. Isang lalaking nakasuot ng magarang damit. Hinayaan niya lang itong kausapin dahil wala namang ginagawang masama ang lalaki. Naglakad-lakad sa paligid si Homer dahil talagang napakarami sa mga Karatig Bayan ang noon lang nakita ang tahanan ni Apo Satur. Hindi makatiis sa mga ito. Nagpupumilit na pumasok ng tahanan o hindi kaya naman naghahanap ng paraan para makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Bandang huli, hinayaan na lang ito ng Apo. Abala ito sa pakikipag-usap doon sa lalaki. Nanatili naman si Homer sa malayo dahil ayaw nitong isipin ng matanda na nakikinig siya sa usapan. Kaso nga lang, tinawag siya ng matanda. Kaagad namang lumapit si Homer. Ang pamangkin ko na ang kakausapin nyo sa susunod,
tungkol sa taniman. Dahil siya na ang mamamahala nito. Kung may mga bagay kayong nais itanong, sa kanya kayo lumapit. Wika ni Apo Satura. Ipinakilala nito ang kausap sa pangalang Justino. Ganun po ba, Apo? Maraming salamat sa pagbibigay alam. Hayaan niyo ang pamangkin niyo na lang ang kakausapin ko sa susunod. Tugon ni Faustino. Hindi mapalagay si Homer ng mga sandaling iyon. Alam niyang may kung ano sa taong kausap ni Apo Satura. Kaya nang makaalis na ito, hindi niya ito nilulubayan ng tingin. Bagay na napansin ng Apo. Mukhang kanina mo pa pinagmamasdan ng lalaking iyon. May problema ba? Tanong ni Apo Satura. Wala naman po, Apo. May kung ano lang po ako nararamdaman sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero malakas ang kutob ko na hindi siya gagawa ng tama. Tugon ni Homer. Tama ka, iho. Si Faustino ay isa sa mga taong binabayaran ng mga Kastila upang kumbinsihin ng mga kagaya kong umanib sa pamahalaan ng mga dayuhan. Malaki ang nakukuha nilang halaga sa mga ito. At maliban pa doon, protektado ang kanilang mga ari-arian, bagay na inaalok niya sa akin. Pero alam mo naman, hindi natin kailangan ng proteksyon mula sa mga dayuhan, hindi ba? Huwag mo na siyang intindihin. Ang mabuti pa, makipagsaya ka sa mga taga-pueblo. Muling wika ni Apo Satura. Ngunit hindi pa din talaga nilubayan ng tingin ni Homer ang lalaki. Hanggang sa sumapit ang gabi. Nagpaalam na magpapahinga ang matanda. Si Homer ang mag-isang naiwan upang tignan ang mga bisita. Dito niya nakumpirma na tama ang hinala dahil habang nagkakasayahan, bigla na lang nakarinig ang binata ng mga nababasag na kagamitan. Nang lapitan niya ito, nakitang nakikipagsuntukan ang lalaki sa ilang tauhan ni Apo Satura. Dali-daling lumapit si Homer upang awatin ang mga ito. Ngunit bigla siyang hinila ng isa sa mga taga-baryo. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niyang naglabas ng itak ang dalawang kalalakian. Mga tagapamayapa ito ng pueblo kaya hindi naihiwalay sa kanilang katawan ang mga sandata. Ayon sa taga-baryong umawat kay Homer, hinamon ni Faustino ang dalawang kalalakihan sa isang duelo. Tumanggi ang mga ito, ngunit sadyang mapilit si Faustino. Pinagsisira nito ang mga kasangkapan, kaya walang nagawa ang dalawa kung hindi labanan ito. Yan, ganyan nga. Tignan natin kung bakit kinakailangan ng isang gaya ni Apo Saturang serbisyo ng mga katutubo. Kung obserban, hindi dapat kayo nakikisalamuha sa mga kagaya naming nasa alta sosyoda. Tignan nyo ang mga itsura nyo. Wika ni Faustino. Dito na nagpantig ang tenga ni Homer. Akmang susugurin na nito si Faustino nang bigla naman siyang awatin ni Apo Satura. Ano naman ngayon ang problema sa kanilang kasuotan, Senyor Faustino? Hindi naman siguro masamang bigyan ko ng hanap buhay ang ilan sa mga katutubo na nakatira sa aking nasasakupan. Sabihin mo sa akin, ano ang mali sa nakikita mo? Tanong ni Apo Satura. Napangiti naman si Faustino at muling nagsalita. Yan mismo ang mali, Apo. Dahil kinakanlong mo ang mga taong nagiging problema ng makabagong lipunan. Hindi mo na naisip
na maaari lang silang makadagdag sa problema ng pamahalaang Kastila. Wika ni Faustino. Inawat ni Apo Satur ang pagsasalita nito dahil medyo nag-iinit na ang ulo. Wala akong pakialam sa pamahalaan ng Espanya dahil nasa loob ka ng teritoryo ko. Kaya kung ako sa'yo, hindi ako magbabanggit ng anumang tungkol sa mga dayuhan. Kung ayaw mong ikaw ang sumunod na ituhog ko sa kawayang yan, papaikutin kita sa ibabaw na nagbabagang uling. Wika ng matanda na lalong nakapagpainit ng ulo ni Faustino. Sa pagkakataong iyon, si Apo Satur ang hinamon nito. Kung ganon, totoo ngang ipinagtatanggol mo ang mga Indio. Tama nga ang sinabi sa akin ng mga dayuhan. Wala ka pa rin kwenta. Kagaya ng mga katutubong to. Wika ni Faustino. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Faustino. Hindi na kita magagawang iligtas sa oras na pagtulungan ka ng mga taong hinahamak mo. Ang payo ko sa iyo, habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, umalis ka na sa lugar na ito. Wika ni Apo Satur. Pagtutulungan nila ako. Yun nga ang gusto kong mangyari. Gusto kong subukan ng mga katutubong ito at makita kung bakit mo kinakailangan ng kanilang serbisyo. Tugon ni Faustino. Masyado kang mayabang para sa isang dayo. Hindi mo ba naisip ang kalagayan mo? Maaari kang mamatay sa lugar na ito at wala kang sisisihin dahil ikaw mismo ang nag-udyok sa mga tao na patulang ka. Pag-uusap ng dalawa. At para lubusang maunawaan ang pagkatao ni Faustino, hinayaan ni Apo Satur na labanan siya ng mga katutubo. Dito napagtanto ng matanda na hindi pangkaraniwang lalaki ang kanilang panauhin. Nagawa nitong pabagsakin ang 5 kalalakian nang hindi man lamang nagagalusan. Mukhang may ipagmamayabang talaga yung taong yan, tiyo ah. Tignan mo yung nagawa niya sa mga katutubo oh. Wika ni Homer. Nakikita ko ang nangyayari, iho. Abisuan mo mga matatanda, kabataan at kababaihan. Magsiuwi na sila at hindi maganda ang mangyayari. Lumakad ka. Ako nang bahala dito. Tugon ni Apo Satur. Nagmadali siyang sundin ang sinabi ng matanda. Nang masiguradong wala ng tao sa paligid, saka pa lamang ito bumalik sa kinaroroonan ni Apo Satur at Faustino. Napansin naman ng kanilang panauhin na wala ng ibang tao sa lugar. Maliban sa kanilang tatlo, kaya kagad itong nagtanong sa Apo. Oh, bakit mo pinalis sa mga kababaryo mo? Hindi pa tapos ang kasiyahan. Pinauwi mo na sila? Bakit Apo Satur? Mali. Saturno Oro pala. Natatakot ka bang malaman ng mga tao na isa kang alagad ng demonyo? Wika ni Faustino. Nanlaki mga mata ni Homer sa mga narinig. Hindi nito akalain. Alam ni Faustino ang sekreto ng matanda. Hindi sa natatakot ako malaman nila ang sekreto. Ang totoo, nasaksihan na ng mga tao kung ano ang magagawa ko. Natatakot lang ako dahil baka hindi sila makatulog kapag nasaksihan nila ang gagawin ko sa'yo. Tugon ni Apo Satur. Itinaas nito ang kamay. Laking gulat ni Homer dahil biglang lumitaw ang tungkod ng matanda. Paglapat nito sa lupa,
Nakaramdam ng kakaibang kilabot si Homer, dahilan para mapatras ito. Ang mabuti pa, Homer, magtago ka sa malayo. Hindi mo rin magugustuhang malapit sa akin. Lalo pat nakikipaglaban ako. At ikaw naman, Postino, wag mo sanang isipin na bubuhayin pa kita. Muling wika ng apo na tinawanan lang ni Faustino. Kumuha ito ng libreta mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang mag-usal na mga dasal sa salitang Latin. Natatawa na lang si Apo Satura dahil alam niya ang mga dasal na yun. Wag mo sabihing isang alagad ng simbahan ng dayuhan. Pasensya na. Hindi ako natatakot sa mga dasal na galing sa dayuhang lingwahe. Wika ng matanda. Sabay hawi ng tungkod nito. Dahilan para mabitawan ni Faustino ang hawak na libreta. Demonyo ka talaga. Wala kang galang sa salita ng Diyos. Wika ni Faustino habang pilit na dinadampot ang nahulog na libreta. Ngunit habang ginagawa niya ito, isa-isa namang natutupok ang pahina ng libreta. Alagad ka ng Diyos, pero hindi mo kayang panghawakan ng maayos ang mga salita niya. Ramdam ko sa iyo ang takot na dulot ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban. Wika ni Apo Saturno sabay lakad patras. Binigyan nito ng sapat na espasyo si Faustino upang isagawa ang paghahanda. Ilang minuto pa ay nakatapos na ito at muling hinarap si Apo Saturno. Hindi ako masisindak sa mga palabas mo, tanda. Kaya maganda ka na dahil ibabalik na kita sa impyernong pinanggalingan mo. Tumawa ng malakas si Apo Saturno. Muling ikinumpas ang mga kamay. Sa pagkakataong iyon, humawi ang mga mesa at mga upuang nakaharang sa daan. Habang nakatutok kay Faustino ang kanyang tungkod, bumubulong ito ng mga dasal sa hangin, dahilan para magtamo ng mga pinsala sa katawan ng kalaban nang hindi man lang hinahawakan ng matanda. Akmang gaganti sana ng tigalpo si Faustino nang biglang takpan ng matanda ang kanyang bibig gamit ang mga kamay nito. Hindi makapaniwala si Faustino. Nakarating sa harap niya ang matanda nang walang kahirap-hirap at ganong kabilis. Huwag ka nang manlaban pa, iho. Ayokong makasakit nang dahil lang sa gusto mong patunayang mas malakas ka kung ikukumpara sa akin. Dahil sa nangyayari ngayon, alam mo sa sarili mong wala kang laban. Kaya mas makakabuting sundin mo ang mga payo ko. Ibaba mo ang depensa mo at sumuko. Wika ni Apo Saturno, sabay tulak kay Faustino palayo. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi ito nakinig. Muling nagbato ng tigalpo ang matanda sa pag-asang mapapagana niya ito ng malapitan. Ngunit kusa lang din itong tumalbog at ang masama, nagrebuelta sa kanya ang dasal. Kitang-kita ni Homer kung papaanong sumuka ng dugo si Faustino. Unti-unti ding nanghina ang tuhod nito, ngunit pilit pa ring tumatayo. Napapailing na lang ang binata sa ipinapakita nitong determinasyon. Ngunit alam din ni Homer na walang silbi ang ginagawang pakikipaglaban ni Faustino dahil halata namang wala itong kalaban-laban kay Apo Saturno. Hanggang sa kusa ng huminto sa pag-atake ang Apo dahil napagtanto wala nang kahihinatnan pa ang labang iyon. Tumigil ka na, Faustino. Hindi ko na itutuloy ang labang ito dahil nawawala ng saysay ang lahat ng ginagawa mo.
Wika ni Apo Satur. Para sa'yo, walang saysay ang lahat ng ito. Ngunit sa akin, hindi. May nais akong patunayan at hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawa ang bagay na yon. Tugon ni Faustino. Alam mo kung anong meron sa'yo, Faustino? Isang bulag na determinasyon. Wala kang dapat patunayan. Hindi sa akin at mas lalong hindi para sa ibang tao. Muling wika ni Apo Satur. Sa kabila ng mga pangaral nito, nanatiling matigas ang ulo ni Faustino at habang nakababa ang depensa ng matanda, saka naman ito nagbato ng malakas na atake. Bagyang tinablan si Apo Satur, ngunit hindi naman gaanong kalaki ang naging pinsala, kaya hindi rin nag-alala si Homer. Muling nilingon ng matanda ang kalaban at sa kahuli-hulihang pagkakataon, binalaan niya ito. Sa huling pagkakataon, Faustino, isuko mo na ang labang ito. Wala kang mapapala. Manalo o matalo, hindi ka pa rin makukontento sa mga mararating mo. Dahil ito ang totoong kalikasan ng mga tao. Walang pagkakontento sa kahit anong aspeto ng buhay. Hindi tayo nakukontento at palaging nakukulangan, lalo na sa mga bagay na ginagawa ng kapwa natin. Wika ni Apo Satur. Huwag mo kong pangaralan, tanda. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko bago marating ang antas na ito. Kaya hindi ako pwedeng huminto ngayon hanggat hindi napapatay ang isang mataas na uri ng demonyong kagaya mo. Wika ni Faustino. Hindi ka mananalo kung puro determinasyon at tapang ang paiiralin mo. Sa buhay kailangan mo ding mag-isip. Hindi puro sugod lang ng sugod. Kagaya ngayon, alam kong nakikita mo magaganap ang ganitong pangyayari. Bakit ka pa din tumuloy? Dahil may gusto kong patunayan. Pues ngayon, napatunayan mo na. Wala kang laban sa akin. Kaya oras na siguro para huminto ka. Wika ni Apo Satur. Akmang magbabato pa sana ng tigalpo si Faustino nang bigla namang batuhin ni Homer ng kaldero ang panauhin. Tinamaan ito sa ulo. Inakala ni Homer na doon na matatapos ang laban. Ngunit nagkamali ito dahil lalo lang ginalit si Faustino. Walang iya ka. Bakit kailangan mong makialam? Isang panlalapastangan sa duelo ang ginawa mo. Wika ni Faustino. Sabay bato ng tigalpo kay Homer. Tinamaan ang binata at namilipit sa sobrang sakit ng ulo at katawan. Kaagad namang kinalas ni Apo sa turang dasal, dahilan para ibaling ni Faustino ang atensyon sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Dahil sa nangyari, hindi nito akalaing may kakayahang magkalas ng tigalpo para sa ibang tao si Apo Satur. Teka, paano mong nakalas ang tigalpong yun? Tanong ni Faustino. Ang kakayahan ni Saturno Oro, walang hangganan. Lalong-lalo na kapag nasa loob tayo ng teritoryo niya. Kaya kung ako sa'yo, susuko na ako. Tugon ni Apo Satur. Ang tinutukoy nitong Saturno Oro ay ang mismong pangalan ng demonyong gabay ng kanyang tungkod. Bakit ka naglilingkod sa demonyo? Tanong ni Faustino. Kaagad natawa si Apo Satur sa naging tanong nito. Naglilingkod sa demonyo. Mukhang mali yata ang tinuran mo. Hindi ako naglilingkod sa demonyo. Sa halip ako ang pinaglilingkuran nito. Wika ni Apo Satur. Nanlaki mga mata ni Faustino
dahil ang buong akala nito, naglilingkod ang matanda sa demonyo. Kalokohan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano kang paglilingkuran ng demonyo? Tanong ni Postino. Nasa'yo kung hindi ka maniniwala. Hindi rin kita pipilitin. Pero ipinapayo ko sa'yo itigil mo na ang labang ito. Dahil kapag nagpatuloy pa ang pagmamatigas mo, hindi na ako magmimingming na ipakain ang kaluluwa mo sa hawak kong tungkod. Tugon ni Apo Satur. Ngunit imbis na makinig, muli itong nagbato ng atake at para matapos na ng tuluyan, ipinakain ni Apo Satur ang kaluluwa ni Postino sa hawak na tungkod. Nanlaki ang mga mata ni Homer nang makita ang ginawa ng matanda. Unti-unting natutuyo ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging abo. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi ka aabot sa ganito. Sayang ang talento mo, Postino. Wika ni Apo Satur. Tiyo, bakit mo pinanghihinayangan ng taong nanakit sa'yo? Hindi ba karapat dapat lang para sa kanya nangyari? Dahil kung hindi mo siya pinatay, malamang ikaw ang papatayin niya. Tanong ni Homer. Oo, tama ka. Maaaring ganun nga ang mangyari, Homer. Palagi mong tatandaan, hindi sa taglay na kaalaman masusukat ang kabutihan ng isang tao. Dahil kahit ano pang aral ang natutunan mo, kung gagamitin mo ito sa ikabubuti ng nakararami, maituturing na kabayanihan. Wika ni Apo Satur. Matapos ang kaganapang iyon, muling nagbalik ang mga taga-baryo upang ayusin ang naiwang kalat ng dalawang naglaban. Nakahinga ng maluwag si Homer dahil wala nang sumalakay pa sa kanila nung araw na yun. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga Pilipinong labanan ang pananakop ng mga dayuhan. Isa si Homer na nakibaka para sa kalayaan ng bayan. Hiniling din ng mga nagimagsik ang tulong ni Apo Satur. Hindi naman ito nagdalawang isip na tumulong. Sa pamamagitan ng tungkod ni Apo Satur, nagawa nilang palayasin ang puwersa ng mga Kastila sa bayan at napalakas ang depensa ng lugar. Lumaganap sa buong Kabisayaan ang nangyari sa bayan ng Canconi hanggang sa umabot na sa punto na nagsasama na ng praile ang mga hukbo ng Espanya para basbasan ang mga sundalo sa laban. Ang kaganapang ito ay nangyari sa Pueblo de Bago sa ilalim naman ng pamumuno ni Kapitan Juan Araneta. Dito ang naging kanlungan ng mga Kastila matapos silang palayasin ng puwersa mula sa sur sa pamumuno ni Papang Isyo, isa sa mga kinilalang bayani ng Kauwayan Negros. Salamat sa iyong pagdating, Apo Satur. Hindi ko akalaing papaunlakan mo ang aking paghingi ng tulong. Hindi namin kinaya ang puwersa ng mga Kastila sa lugar na ito. Kaya ako nagpadala ng mensahero para iparating ang aming kalagayan. Wika ni Kapitan Juan. Wala kang dapat ipagpasalamat, Juan Araneta. Ito ang ambag ko sa ating bayan. At isa pa, ayokong napapasailalim sa pamumuno ng mga dayuhan. Tugon ni Apo Satur. Sa pamumuno ni Kapitan Juan, nagawa nilang itaboy ang puwersa ng mga Kastila. Hindi nagtagal, kumalat ang balitang humiling ng kapangyarihan ng demonyo ang mga Pilipino para manalo sa laban. Dahil sa sunod-sunod na tagumpay ng ating mga kababayan. Nung panahon ng himagsikan, nagawang manalo ng mga Pilipino hanggang sa muli tayong mapasailalim
sa pananakop ng isa pang lahi mula sa kanluran. Nang mga sandaling ito, mahina na si Apo Satur at halos wala na itong lakas para makipaglaban. Marami pang nangangailangan ng aking tulong, Homer. Ngunit wala na akong oras. Nais kong iparating mo sa iba nating kasamahan ang kalagayan natin. Sabihin mong wala na silang dapat ipag-alala dahil tutulong pa rin naman tayo. Wika ni Apo Satur. Magpahinga ka na po, Apo. Ako na po ang bahalang magparating ng mga mensahe niyo sa mga kapanalig natin. Tugon ni Homer. Pasensya ka na, Homer. Pero hindi ko maaaring ipamana sa iyo ang tungkod na ito. Kailangan kong dalhin sa hukay ang bertud. Nang sa ganon, wala nang ibang makagamit pa. Wika ni Apo Satur. Ano po ba ang kinakatakot niyo, Apo? Bakit ayaw mong ipamana sa akin ang bertud? Tanong ni Homer. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo. Ngunit ang ikinakatakot ko, maaaring lamunin ka ng kasamaang dulot ng tungkod. At sa halip na ikaw ang paglingkuran nito, ikaw ang maglilingkod sa demonyo. Naunawaan ko po. Kaya hindi ko nahangarin pang manahin ang tungkod mo. Pag-uusap ng dalawa. Sa paglipas ng mga araw nagtagumpay ang himagsikan. Napalaya ang ating bansa. Doon na nagtapos ang paglilingkod ni Apo Satur. At gaya ng ipinangako ni Homer, ibinalot nito sa itim na tela ang tungkod ng Apo. Isinama sa huling hantungan. Maraming taon na din ang lumipas simula nang mawala si Apo Satur. Ngunit nanatiling sariwa sa isipan ng mga tao ang kabutihang nagawa ng matanda. Ito ay sa kabila ng katotohanan. Ang kapangyarihan ni Apo Satur ay mula sa demonyo. Kagaya ng ipinangako ng matanda, bago ito mawala, inilipat ni Apo Satur ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Homer. Isa-isa itong binawi ng binata mula sa pamahalaan. Lalo pa nang matapos na ang kaguluhan na dulot ng pinakahuling pananakop sa bansa. Pinagyabong niya ito. Pinangalanan sa yumaong Chewin. Tinawag ang lugar bilang Pueblo Saturno. Ngunit kalaunan, unti-unting nagbago ang pangalan hanggang sa ganap itong kilalanin bilang isang bayan. Sa kasalukuyan, nakatayo pa din ang ilang mga gusaling ginamit nila Homer. Lalo na ang lutuan ng katas ng tubo na ginagawang maskubado. Ito ang naging pangunahing pinagkakakitaan ng bayan simula nang magkaroon ito ng kasarinlan. Labis naman ang pasasalamat ni Homer sa Chewin dahil sa mga ipinamanang lupain. Naging masagana ang pamumuhay nito at ang kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, wala na si Homer. Ngunit patuloy pa ring nabubuhay ang legasiya nito sa puso ng kanyang anak. Nagpatuloy ng napakahabang henerasyon ang pagtulong sa kapwa. Nagsimula ito kay Apo Satur na siyang pinakaulo ng angkan hanggang sa pinakahuling anak ni Homer. At sa ngayon, naninirahan sa bayan, naglilingkod bilang isa sa mga konsehales doon. Bagaman dumaan ang maraming pagsubok ng pagbabago, nanatiling matatag ang mga tao at ang mismong bayan na itinatag ni Apo Satur. Minsan na ding nalugmok sa kahirapan at kakulangan ang pagkain sa bayan. Ngunit ika nga ng mga taong naroon, si Apo Satur ang bahala sa atin. Ito ang kadalasang maririnig sa mga taong bayan, lalo na sa tuwing nahaharap sila sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay. At para naman sa pamilya ni Homer, naging ugali nila
ang mag-ikot sa mga lugar na nasasakop ni Apo sa tour. Kahit naibenta na ito sa ibang tao, may iilang pa ring taga roon ang nakakakilala sa kabutihang ginawa ng Apo. Ang dati nitong libingan, ginawang museo upang alalahanin ang kabayanihan ni Apo sa tour. Naway naibigan nyo ang kwentong ito. Patunay lamang na hindi masusukat sa pinagmulan ng kaalaman ang kabutihan ng isang tao. At kahit gaano pa kasama ang tingin sa'yo, sikapin mong gumawa ng kabutihan. At para sa kaalaman ng lahat, ni minsan ay hindi nila hinukay ang libingan ng matanda para makuha ang tungkod ng demonyo. Dahil alam nila ang lakas at panganib na dala nito sa oras na mahawakan ng maling tao. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang mga susunod na storya. Paalam.